Sa pinakaunang eleksyon o Viva Voce na buo ang kauna-unahang munisipyo sa Pilipinas, ang bayan ng Baliwag sa Bulacan, ang bayan ng isa sa mga nagtatag ng pahayagang La Solidaridad noong panahon ng mga Kastila na si Mariano Ponce. Dito rin matatagpuan ang isa sa pinakamatatandang simbahan, ang St. Augustine Parish Church na nakaligtas sa dalawang malalakas na lindol noong 1863 at 1880. Bukod sa kasaysayan, ang mga pagkain dito may kanya-kanya ring mayamang kasaysayan at kwento. Gaya na lang na ipinagmamalaki nilang pakam. Ang pangunahing sahog nito, natalong manok sa sabong. Ang lutong ng pakam ay isa sa mga heritage food ng Baliwag. Sikat ding hinahain dito ang tinumis na may pagkakalintulad daw sa dinuguan. Yun nga lang, imbes na suka, usbong o pinatuyong dahon ng sampalok ang pampaasim na ginagamit. Ang sarap. Hindi lang pagkain ang pinapahalagang tradisyon ng mga taga-Baliwag. Marami sa kanila, aktibo rin sa pagpaparada ng life-size ng mga imahen tuwing Semana Santa. Bawat isang may-ari ng karo, may kanya-kanyang kwentong magaganda. Pamana ng araw na maituturing ang ganitong uri ng debosyon. Bata pa lang nang matutong mag-ukit ng mga imahen si Freddy. Bali gawa ni Tatang, yung iba, yung sumunod gawa noong kapatid ko, nakatulong ako gumagawa. Pagbibihis naman ng magagarbong kasuotan sa mga imahen ng kinalakhang kaugalian ng negosyanteng si Alan Tenco. Ang rest house ng ito, pinuno ng iba't ibang imahen at santo. Ito ang bahay ng mga santo. Ito namin nilalagak ang mahigit 500 mga images ni Jesus Christ, ni Mama Mary, at ng iba't ibang mga santo. Ilan sa mga ito, kabilang sa mahigit 100 karosa na ipinoprosesyon tuwing Miyerkules Santo. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamahabang prosesyon tuwing Semana Santa sa buong bansa. Mabusisi raw na pinag-iisipan ang kasuotan ng mga imahe ni Alan. Last year, ang team namin ay Elizabethan. Ngayon naman ay French. Pagbibihis din ang naging debosyon ni Tito Santos, pero hindi na mga imahen kundi na mga pari. Bago raw siya namanata sa paggawa ng mga vestment, nagsimula siyang gumawa ng mga uniforme sa mga malalaking kumpanya noong dekada 70. At kahit maganda ang takbo ng kanyang negosyo noon, ramdam daw niya na may kulang pa rin. What I did is to open myself kung anong gusto ng Panginoon, kung anong gusto niyang gawin para sa akin. Sa tulong ng digital technology, daan-daang disenyo na ng vestment ang kanyang nagawa. At dahil world-class ang mga ito, naibebenta niya rin ito abroad. Now, I can say that I am so very happy. I am so fulfilled. Sadyang hindi maikakaila ang pananampalataya nating mga Pilipino. Para kina Alan, Tito at iba pang mga taga-Baliwag, kailangan lang daw pakinggan at tanggapin ng buong puso ang tila panawagan ng nasa itaas. Ako si Steve Dailisan at ito ang aking assignment.